Sa harap mismo ng aking mga mata. Napakalaking sugpo, yung nagkakahalaga ng 600 piso bawat isa, na may tinunaw na mantikilya na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Wala man lang siyang galang na gawin ito ng palihim. Ginawa niya ito sa harap ng lahat, na may peking ngiti na lagi niyang ginagamit kapag gusto niyang ipahiya ang isang tao, nang hindi nagmumukhang kontrabida sa kwento. At hindi pa iyon ang pinakamasama. Ang pinakamasama ay ang makita ang aking anak na si Michael na tumango na parang sinabi niya lang ang isang makatwirang bagay, isang patas na bagay. Dapat alam mo ang iyong lugar, nanay, dagdag pa niya nang hindi man lang tumitingin sa aking mga mata. Nanatili akong tahimik, hindi dahil wala akong sasabihin. Marami akong sasabihin, napakarami, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagpasya na pigilin ang mga ito, magmasid, maghintay. Kaya, umiti lang ako ng bahagya at sinabi ng kalmado, notado. Kumurap si Marlene, nalito sandali. Sa tingin ko ay inaasahan niya ang mga luha, paghingi ng tawad, marahil ay isang eksena, ngunit wala akong ibinigay sa kanya, tanging ang isang salita na iyon, notado. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano ako napunta rito, kung paano ako napunta sa isang pinaka-eksklusibong restaurant sa syudad, na nakatingin sa sarili kong pamilya na nilamon ang 600 pisong sugpo habang may baso ako ng gripo ng tubig sa harap ko. Dahil ang kwentong ito ay hindi nagsimula ngayong gabi, nagsimula ito mga taon na ang nakakaraan nang magpasya ako na ang pagiging ina ay nangangahulugang isakripisyo ang lahat. At talaga namang ginawa ko. Si Michael ang aking bugtong na anak. Pinalaki ko siya ng mag-isa matapos kaming iwan ng kanyang ama noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho sa loob ng maraming taon. Naglilinis ako ng mga bahay. Naghihintay ako ng mga mesa. Nagluluto ako sa kusina ng ibang tao. Lahat para lang magkaroon siya ng hindi ko kailanman nagkaroon. Edukasyon, oportunidad, kinabukasan. Binayaran ko ang buong edukasyon niya sa kolehiyo, bawat semestre, bawat libro, bawat kape na inumin niya, kasama ang kanyang mga kaibigan habang nag-aaral siya. Suportado ko siya nang magpasya siyang baguhin ang kanyang major ng 2 beses. Suportado ko siya nang makilala niya si Marlene at sinabi sa akin na siya ang babae ng kanyang buhay. Suportado ko siya kahit na sinimulan niya akong tingnan na parang ako ay isang hadlang sa kanyang perpektong buhay mayaman. Hindi ako humingi ng anuman kapalit. Well, hindi iyan lubos na totoo. Humingi ako ng respeto. Humingi ako na tratuhin tulad ng kanyang ina, hindi tulad ng isang empleyado na nagawa na ang kanyang layunin. Ngunit tila napakahihip ng hiling na iyon. Ang imbitasyon ay dumating 1 linggo na ang nakakaraan. Tinawagan ako ni Michael na hindi karaniwan dahil itong mga nakaraang araw ay nagpapadala lang siya ng maikling, malamig na text message. Yung okay lang o mag-usap na lang mamaya. Ang boses niya ay kakaibang mabait nang sabihin niya na gusto nila ni Marlene na imbitahan ako sa hapunan para magkausap muli, sabi niya. Nararamdaman namin na nagkakalayo na kami. Nanay, gusto naming ayusin ang mga bagay-bagay. Napaka-inosente ko naman para paniwalaan siya. Nagbihis ako ng pinakamaganda kong damit, isang pure gray na barot saya. Simple ngunit elegante. Walang masyadong porma. Hindi ako kailanman mahilig kumuha ng atensyon. Inayos ko ang aking buhok. Naglagay ako ng kaunting makeup. Gusto kong magmukhang maganda para sa aking anak, upang ipakita sa kanya na kahit 64 na ako pa rin ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay ng lahat para sa kanya. Nang dumating ako sa restaurant, nakaupo na silang lahat. Si Michael, Marlene, at sa aking pagkagulat, pati na rin ang kanyang mga magulang. 4 na tao ang naghihintay sa akin sa isang mesa na malinaw na nakatakda para sa 5. Binati nila ako ng may air kisses, yung hindi dumidiit sa balat. Amoy mamahaling pabango si Marlene, yung nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso. Nakasuot siya ng walang kapintasang beige na barot saya, at alahas na kumikinang ng husto na halos mabulag ako. Huli ka, Helen, sabi niya, tinitingnan ang kanyang gintong relo. Helen ang tawag niya sa akin, hindi nanay. Hindi niya kailanman ginagawa.
Helen lang, na parang magkaibigan kami na magkaedad, na parang walang family hierarchy sa pagitan namin. Grabe ang traffic, sagot ko, umupo sa nag-iisang bakanting upuan, yung nasa sulok, halos parang gusto nila akong itago. Kahanga-hanga ang restaurant. Matataas na kisame, crystal na chandelier, malinis na puting mantel. Yung klase ng lugar kung saan ang bawat ulam ay nagkakahalaga ng kinikita ng ilang tao sa isang linggo. Nakilala ko ang ilan sa mga parokyano, mga negosyante, lokal na politiko, mga taong may tunay na pera. Nagtaka ako kung paano kaya ni Michael ang lahat ng ito. Sa pagkakaalam ko, malaki ang sweldo niya sa kanyang trabaho sa consulting firm, pero hindi ganito kalaki. Lumapit ang waiter na may mga menu. Mga menu na balat itim na walang presyong nakalista. Iyan ang laging senyales na ang lahat ay napakamahal. Hindi man lang binuksan ni Marlene ang kanya. Nag-snap siya ng kanyang mga daliri. Literal na nag-snap siya ng kanyang mga daliri at sinabi, 5 subpo thermidor, yung malalaki, at 1 bote ng pinakamagandang white wine ninyo. 4 na subpo. Mariing itinuwid siya ni Michael, sumulyap sa akin sa sulok ng kanyang mata. Tiningnan siya ni Marlene, nalito, pagkatapos ay sinundan ang kanyang tingin sa akin. At pagkatapos ay ngumiti siya. Ang ngiting iyon, ang parehong ngiti na ginagamit niya kapag malapit na siyang magsaksak. Ay, tama, sabi niya na parang naalala lang niya na nag-i-exist ako. 4 na sugpo, bumaling siya sa waiter at idinagdag, itinataas ang kanyang boses ng sapat lang para magmukhang casual, ngunit para marinig ng lahat. Hindi kami nagbibigay ng ekstra na pagkain. Tubig lang para sa kanya. Kumirap ang waiter, hindi comfortable. Tiningnan niya ako, umaasa na sasabihin ko ang isang bagay para sa aking sarili. Ngunit bago ko pa mabuksan ang aking bibig, namagitan si Michael. Kasi busog na si nanay bago pa siya dumating, di ba? Ang tono niya ay mahina ngunit matatag. Hindi ito tanong. Ito ay utos na nagkukubli. Naramdaman kong may nasira sa loob ko. Hindi ito dramatic. Walang malungkot na background music o slow motion. Isang tahimik na crack lang sa kung saan sa aking dibdib kung saan dati ay may pag-asa. Naman, sabi ko sa wakas, tubig na lang okay lang. Umiti si Marlene, nasisiyahan at sumandal sa kanyang upuan. Tumango ang waiter at mabilis na lumayo, marahil ay gumaan ang pakiramdam dahil nakatakas sa tensyon. Ang mga magulang ni Marlene ay hindi man lang napansin ang pagpapalitan. Masyado silang abala sa paghanga sa lugar, nagkokomento kung gaano ito ka-eksklusibo. At kaya nagsimula ang hapunan. Well, ang hapunan nila. Ako ay may baso lang ng tubig, malinaw, malamig, tahimik, tulad ng dapat kong maging. Dumating ang mga sugpo pagkalipas ng 1-0 minuto. 4 na malalaking plato na umuusok, na may amoy ng mantikilya at herbs na pumuno sa buong mesa. Maingat na inilagay ng waiter ang mga ito sa harap ng bawat isa sa kanila. Si Marlene, Michael, at ang kanyang mga magulang, na hindi man lang nagsabi ng kahit isang salita sa akin mula nang dumating ako. Hindi hello, hindi kumusta ka? Wala. Parang invisible ako, o mas masahol pa, parang bahagi ako ng mga kasangkapan. Si Marlene ang unang bumiyak sa balat ng kanyang sugpo. Ang tunog ay umalingaw sa nakakabinging katahimikan na nanatili. Kumuha siya ng isang malaking piraso ng puting laman, isinawsaw ito sa tinunaw na mantikilya, at inilapit ito sa kanyang bibig ng maisadyang kabagalan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang tinikman niya ang isang banal na bagay. Theatrical. Lahat tungkol sa kanya ay laging napaka-theatrical. Exquisite, bulong niya, maingat na pinahid ang sulok ng kanyang bibig ng kanyang napkin. Absolutely exquisite. Hindi kailanman nakakabigo ang lugar na ito. Masigasig na tumango ang kanyang ina. Ito ang pinakamagandang restaurant sa syudad, walang duda, napaka-eksklusibo, napaka-Pino. Nagsimulang kumain din si Michael, bagaman napansin kong iniiwasan niya akong tingnan. Nananatili ang kanyang mga mata sa kanyang plato, nakatuon sa paghihiwa ng sugpo na parang ito ang pinakamahalagang gawain sa mundo. Duwag. Ang aking anak, ang lalaking pinalaki ko upang maging matapang, upang ipagtanggol ang tama, ay naging duwag.
Nanatili akong nakaupo, mga kamay sa aking hita, nagmamasid. Naroon pa rin ang aking baso ng tubig, hindi nagalaw. Hindi ko man lang gustong inumin ito. Hindi ito tungkol sa uhaw. Ito ay tungkol sa dignidad. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay inagaw nila ang bawat hibla nito sa akin. Sa wakas ay nagsalita ang ama ni Marlene, isang lalaking may malaking pangangatawan, kulay abo na bigot, at air of superiority. Michael, ang nanay mo ay napakatahimik. Ganyan ba siya palagi? Pinag-usapan niya ako na parang wala ako, na parang ako ay isang paksa ng pag-uusap at hindi isang tunay na tao na nakaupo ng mas mababa sa 3 talampakan ang layo. Nilunok ni Michael ang kanyang kagat bago sumagot. Si nanay ay laging simple, mapagpakumbaba. Alam mo, galing siya sa ibang henerasyon. Mapagpakumbaba, ulit ni Marlene. At may lason sa paraan ng pagbigkas niya ng salitang iyon. Definitely mapagpakumbaba. Gusto kong sabihin ang isang bagay. Gusto kong sigawan sila na ang mapagpakumbaba ay hindi nangangahulugang invisible, na ang simple ay hindi kasing kahulugan ng bobo. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil may isang bagay sa loob ko ang nagsabi sa akin na maghintay, magmasid, hayaan silang patuloy na maghukay ng kanilang sariling libingan. Nagbuhos pa ang ina ni Marlene ng alak. Halos kalahati na ang laman ng bote. Napakahihip na mga panahon para sa mga taong kasing edad mo, Helen. Walang matatag na kita, hindi sapat na ipon. Nakakahiya na hindi marunong magplano ang nakaraang henerasyon para sa kanilang kinabukasan. Naroon iyon, ang unang direktang suntok, nagkukunwari bilang pag-aalala, ngunit ito ay isang suntok pa rin, na nagpapahiwatig na ako ay isang pasanin, na ako ay mahirap, na wala akong nagawa sa aking buhay. Nakatatayo lang si nanay, sabi ni Michael, ngunit ang tono niya ay depensiba, mahina, na parang hindi niya mismo pinaniniwalaan ang sinasabi niya. Naman, mabilis na sagot ni Marlene. Ngunit kabaligtaran ang sinasabi ng kanyang ngiti. Ginagawa natin ang lahat ng kaya natin sa kung ano ang mayroon tayo. Bagaman, ang ilan sa atin ay may higit pa sa iba. Katahimikan. Isang katahimikan na napakakapal na maaari mong hiwain ng kutsilyo. Walang nagtanggol sa akin. Walang nagsabi, uy, labis yan. Wala. Nagpatuloy si Marlene sa pagkain, ngayon ay mas masigla. Sa pagitan ng mga kagat, sinimulan niyang pag-usapan ang kanyang buhay, ang kanyang mga nagawa, tungkol sa lahat ng kanyang nakamit, na parang kailangan niyang laging bigyang diin ang pagkakaiba niya sa akin. Kakabili lang namin ng bagong kondo, inanunsyo niya, nakatingin sa kanyang mga magulang ng may pagmamalaki. 3 tulugan, may tanawin ng parke, ika-12 palapag. Nagkakahalaga ng 4,500,000 piso, ngunit napagdesisyonan namin ni Michael na sulit ang investment. Itinaas ng kanyang ama ang kanyang baso. Mag-toast tayo sa iyan. Sa tagumpay sa kinabukasan. Nagtaas ang lahat ng kanilang mga baso, maliban sa akin, syempre. Wala akong baso, kundi ang aking baso ng tubig, na ngayon ay tila nanunuya sa akin sa pagiging transparent nito. At ang pinakamagandang bahagi, patuloy ni Marlene, ay sa wakas magkakaroon kami ng espasyo na laging gusto namin. Walang mga paggambala, walang hindi inaasahang pagbisita, walang alalahanin tungkol sa pag-akomoda sa mga taong basta na lang sumusulpot. Tiningnan niya ako ng direkta nang sabihin niya iyan, direkta sa aking mga mata. Mali na ang mensahe. Hindi na ako welcome sa kanilang buhay. Ako ang nakaraan. Siya ang kinabukasan. Ubo si Michael, hindi comfortable. Marlene, sa tingin ko hindi iyan kailangan. Kailangan ano, pinutol niya ito ng may peking tamis na kanyang pinagkadalubhasaan. Ibinabahagi ko lang ang aming magandang balita. May problema ba doon? Wala, sagot niya, muling tumingin sa ibaba. At doon ko naintindihan. Ang aking anak ay hindi lang duwag. Siya ay kasabwat. Pinili na niya ang kanyang panig matagal na, at ang panig na iyon ay hindi kasama ako. Bumalik ang waiter upang linisin ang ilang bakanting plato. Sumulyap siya sa akin na parang nagtataka kung bakit nakaupo pa rin ako doon nang walang anuman. Naawa ako sa kanya.
Malamang ay nakita na niya ang libu-libong awkward na eksena sa restaurant na ito, ngunit ito ay nasa top 5. Gusto mo ba ng dessert? Tanong niya ng may profesional na boses. Naman, mabilis na sagot ni Marlene. Dalhin mo ang pinakamagandang option mo para sa apat. Muli, 4, hindi 5. 4. Tumango ang waiter at lumayo. Nandyan pa rin ako na parang multo, na parang isang tao na nabura sa equation. Ngunit, sa isang malupit na dahilan, ay sumasakop pa rin ang espasyo sa upuan. Sumandal ang ina ni Marlene, nakatingin sa akin na may halo-halong pag-uusisa at pagmamataas. Helen, dear, ano ba ang trabaho mo ngayon? O retired ka na ba? Ito ay isang bitag. Alam ko agad. Kung sasabihin kong retired na ako, kukumpirmahin nito ang kanilang salaysay na ako ay isang matandang babae na walang saysay. Kung sasabihin kong nagtatrabaho ako, malamang ay tatawanan nila ang uri ng trabaho na ginagawa ko. Ngunit bago ako makasagot, nagsalita si Marlene para sa akin. Si Helen ay gumawa ng kung ano-ano. Paglilinis, pagluluto, ganyan. Tapat na trabaho. Walang dapat ikahiya, syempre. Ang paraan ng pagkasabi niya ng tapat na trabaho ay parang kabaligtaran. Parang paghamak, parang pagmamataas, na parang isalamat sa Diyos, hindi ko na kailangang bumaba sa ganoong antas. Kahanga-hanga, sabi ng ama ni Marlene, ngunit ang tono niya ay mapagmataas. Ang sipag ay dapat laging igalang. Bagaman, syempre, sinigurado namin na si Marlene ay may bawat oportunidad upang hindi niya kailangang pagdaanan iyan. Dahan-dahan akong tumango. Wala akong sinabi. Tumango lang ako dahil ang bawat salita na lumabas sa kanilang mga bibig ay isa pang dahilan upang maghintay, upang hayaan silang magpatuloy sa pag-uusap, upang hayaan silang makaramdam ng seguridad sa kanilang pedestal. Sa wakas ay tumingin sa akin si Michael. Saglit, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Kahiyan. Kalungkutan. Hindi ako sigurado, ngunit ito ay nawala ng kasing bilis ng paglitaw nito. Nanay, sabi niya ng mahina. Ayos ka lang ba? Napakatahimik mo. Ayos na ayos ako, sagot ko ng kalmado. Nagmamatsyag lang ako. Humalakhak si Marlene ng maikli, nagmamatsyag. Kay interesting. Binalingan niya ang kanyang ina. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na tahimik siya. Dumating ang mga dessert. 4 na plato ng tiramisu na may nakakain na gintong flakes. Dahil syempre, maging ang dessert ay kailangang ostentatious. Habang nilalantakan nila ang kanilang mga dessert, nandyan pa rin ako, walang galaw, na may baso ng tubig na hindi ko man lang nagalaw. Nagkaroon ng kondensasyon na bumuo ng isang maliit na pool sa paligid ng base. Pinanood ko ang mga patak na dumausdos sa baso, dahan-dahan, parang mga luha na hindi ko ibubuhos. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan na iyon. Pinahid ni Marlene ang kanyang bibig ng kanyang napkin at bumuntong hininga, nasisiyahan. Ito talaga ang paborito kong restaurant. Walang kapantay ang kalidad. Siyempre, hindi ito para sa budget ng lahat. Isa pang saksak. Isa pang saksak na nagkukubli bilang isang casual na komento. Nagtaka ako kung gaano pa karami ang darating bago matapos ang torture na ito. Umorder ang ama niya ng cognac. Umorder si Michael ng whiskey. Ang mga babae ay umorder pa ng alak. Ako ay may tubig pa rin. Walang nag-alok sa akin ng anuman. Walang nagtanong kung gusto ko man lang ng kape. Parang napagdesisyonan nila ng sama-sama na hindi man lang ako karapat-dapat sa pangunahing kagandahang loob. Sinabi ni Michael, sabi ng ama ni Marlene, sinindihan ang isang tabako na dinala ng waiter sa kanya. Sinabi ng iyong asawa na pinag-iisipan mo ang promosyon sa kumpanya. Ibig sabihin niyan mas maraming responsibilidad, tama? Tumango ang aking anak, nagtuwid sa kanyang upuan. Sir, ako ang magiging regional manager. Isang pagtaas ng halos 40,000 piso sa isang taon. Kahanga-hanga, sagot ng lalaki, dahan-dahang nagbuga ng usok. Iyan ang nangyayari kapag nagpakasal ka ng maayos. Ang tamang koneksyon ang nagbubukas ng mga pinto. Ang kapatid ko ay partner sa firm na iyan. Alam mo, isang salita mula sa akin at sa iyo na ang posisyon na iyan.
Naroon iyon. Ang katotohanan sa likod ng tagumpay ni Michael. Hindi ang kanyang talento. Hindi ang kanyang pagsisikap. Ito ay ang apelyido ni Marlene. Ang mga koneksyon ng kanyang pamilya. Lahat ng aking pinaghirapan upang ibigay sa kanya, lahat ng sakripisyo na aking ginawa upang marating niya kung nasaan siya ay napatakan ng isang maginhawang kasal. Napakapasalamat namin, sabi ni Marlene, hawak ang kamay ni Michael sa mesa. Ang pamilya ang pinakamahalaga. Ang alam kung paano mapapaligiran ang sarili ng tamang tao ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Tiningnan niya ako nang sabihin niya iyan direkta sa aking mga mata. Mali na ang mensahe. Hindi ako ang tamang tao. Ako ang nakaraan. Siya ang kinabukasan. Sumali ang ina ni Marlene sa pag-uusap. Mahalaga rin ang pagtatakda ng mga hangganan. Lalo na kapag may mga taong maaaring maging pasanin. Hindi natin maaaring hayaan ang maling pag-intindi sa damdamin na pigilan tayo sa pag-unlad. Eksakto, sumang-ayon si Marlene, piniga ang kamay ni Michael. Kaya nga napagdesisyonan namin na gumawa ng ilang pagbabago, kinakailangang pagbabago para sa aming kapakanan at para kay Chloe. Si Chloe, ang aking 4 na taong gulang na apong babae, ang maliit na batang inaalagaan ko ng 2 beses sa isang linggo kapag kailangan nila ng oras para sa kanilang sarili. Ang batang tumatawag sa akin na Lola Helen at gumagawa ng mga drawing para sa akin sa papel. Kukunin din ba nila siya sa akin? Anong klaseng pagbabago, tanong ko. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ako sa halos 20 minuto. Tiningnan ako ni Marlene nang may pagkagulat na parang nakalimutan niya na marunong akong magsalita. Well, Helen, dahil nagtatanong ka, napagdesisyonan namin na mas mabuti para kay Chloe na maglaan ng oras sa mga taong makapagbibigay ng halaga sa kanyang buhay. Isang dekalidad na edukasyon, mga nakakapagpayaman na karanasan, alam mo, mga bagay na, na hindi lang mayaalok ng ilang tao. Naramdaman kong mas lalo pang lumalim ang tusok ng punyal. Sinasabi niya sa akin na hindi ako sapat para sa sarili kong apo, na ang aking pagmamahal, ang aking oras, ang aking mga kwento sa pagtulog ay walang halaga kumpara sa kanilang itinuturing na halaga. Walang sinabi si Michael. Ininom lang niya ang kanyang whiskey, iniiwasan ang aking tingin. Naiintindihan ko, sabi ko ng simple. Pinanatili kong kalmado, neutral ang aking boses. Mayroon pa ba akong dapat malaman? Nagkatinginan si Marlene at ang kanyang mga magulang. Mayroon pa. Naman, mayroon pa. Ang hapunan na ito ay hindi pakikipagkasundo. Ito ay isang planadong pagpatay. Nagsimula siya, nilalaro ang kanyang baso ng alak. Gusto rin naming pag-usapan ang mga inaasahan. Bumuo kami ni Michael ng isang buhay na may tiyak na pamantayan, isang buhay na nangangailangan ng pagpapanatili ng ilang pamantayan. At totoo, Helen, ang ilan sa iyong mga paglabas ay medyo nakakahiya. Nakakahiya, ulit ko, nararamdaman ang galit na nagsisimulang kumulo sa ilalim ng aking balat, bagaman ang aking mukha ay nanatiling payapa. Huwag mong masamain, singit ng kanyang ina na may peking tamis na labis na kahawig ng kanyang mga anak. Kasi nang dumating ka sa birthday party ni Chloe, noong nakaraang buwan na may lumang damit at yung cake mula sa grocery store, nagbigay iyon ng isang tiyak na impresyon sa aming mga bisita. Ang lumang damit. Ang cake mula sa grocery store. Nagtrabaho ako ng 2 extra shifts, para lang makabili ng cake na iyon dahil alam kong mahal ni Chloe ang strawberries. Sinusuot ko ang aking pinakamagandang damit, ang parehong pure gray na suot ko ngayon dahil iyon lang ang disenteng bagay na pag-aari ko. At gayon pa man, hindi pa rin ito sapat. Tinanong ng mga bisita kung sino ka, patuloy ni Marlene. Napakahihip na ipaliwanag na ikaw ang nanay ni Michael. Ang ilan ay inakala pa na ikaw ang katulong. Katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat na tila dinudurog ang hangin sa mesa. At ano ang punto mo, tanong ko, pinanatiling matatag ang aking tono. Sumandal si Marlene. Ang punto ko, Helen, ay marahil mas mabuti kung panatilihin mo ang iyong distansya, kahit sa mga pampublikong kaganapan. Kahit na may mahahalagang tao. Ayaw naming isipin nila na galing si Michael sa, alam mo, sa kahirapan.
Binubuo ko para sa kanya, mula sa isang pamilyang nagtatrabaho, mula sa isang ina na sinira ang kanyang likod upang ibigay sa kanya ang lahat. Sa wakas ay nagsalita si Michael. Nanay, huwag mo namang masamain. Sinasubukan lang nila. Sinasubukan nilang ano, Michael, pinutol ko siya, nakatingin ng direkta sa kanya. Burahin ako. Gawin akong mawala dahil hindi ako nabibilang sa kanilang perpektong mundo. Tumingin siya sa ibaba. Hindi ganoon. Iba lang ang mga bagay ngayon. Kailangan nating isipin ang ating kinabukasan, si Chloe. Hindi natin kaya. Hindi mo kayang magkaroon ng mahirap na ina na sisira sa iyong imahe. Tinapos ko ang pangungusap para sa kanya. Dahan-dahang pinisil ng ama ni Marlene ang mesa ng kanyang kamay. Halika na. Halika na. Hindi na kailangan pang magdrama. Walang nagsasabi na dapat kang mawala. Basta lang na maging mas maingat ka, na maintindihan mo ang iyong posisyon sa bagong dynamic na ito ng pamilya. Ang posisyon ko. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngao sa aking ulo. Ang posisyon ko. Na parang ako ay isang empleyado na kailangan pang maalala ang kanyang ranggo. Na parang ako ay isang gumagalaw na piraso sa isang board na kontrolado nila. Sumandal si Marlene sa kanyang upuan na sisiyahan. Bukod pa rito, Helen, maging tapat tayo. Ano ba talaga ang mayaalok mo sa pamilyang ito? Established na si Michael. Kaya naming ibigay kay Chloe ang lahat ng kailangan niya. Ikaw? Well, wala ka lang namang resources o status o koneksyon. Pagmamahal lang ang mayroon ako, sabi ko sa mahinang boses. Humalakhak siya ng maikli, halos malupit. Hindi nababayaran ng pagmamahal ang mga pribadong unibersidad. Hindi binubuksan ng pagmamahal ang mga pinto sa lipunan. Hindi ka binibigyan ng pagmamahal ng upuan sa tamang mesa. Ironic dahil sa sandaling iyon ay nakaupo ako sa kanilang mesa, ngunit wala akong lugar. Wala akong plato. Wala akong boses. May baso lang ako ng tubig at isang walang katapusang kahihiyan na inihain na parang bahagi ng menu. Lumapit ang waiter muli, sa pagkakataong ito ay may bill maingat niyang inilagay ito malapit kay Michael sa isang leather folder. Binuksan ito ng aking anak, sinuri ang kabuang halaga, at kinuha ang kanyang credit card, nang hindi man lang kumurap. $7,800, bulong niya. Makatwiran para sa 5 tao. 5 tao. Isinama nila ang aking lugar sa bill kahit na wala akong kinain, binayaran nila ang aking kahihiyan, para sa aking walang laman na upuan, para sa aking katahimikan. Pinirmahan ni Michael ang resibo at inilagay ang kanyang card. Inayos ni Marlene ang kanyang lipstick gamit ang isang maliit na salamin na kinuha niya sa kanyang designer handbag. Nag-chat ang kanyang mga magulang sa kanilang sarili tungkol sa isang biyahe sa Europa na pinaplano nilang gawin sa susunod na buwan. Napaka-normal ng lahat para sa kanila. Kaya araw-araw na parang nagkaroon lang sila ng masarap na hapunan at hindi isang psychological torture session, nanatili ako, mga kamay pa rin sa aking hita, nagmamasid sa bawat detalye, bawat galaw, bawat salita. Inilalagay ang lahat sa aking alaala bilang ebidensya ng sandaling ito. Ng gabing ito na magbabago ng lahat. Well, sabi ni Marlene, tumayo at inayos ang kanyang damit, sa tingin ko oras na para umuwi. May abala tayong araw bukas. Ang meeting sa interior decorator ay -9:00. Nagsimula nang tumayo ang lahat. Tinulungan ni Michael ang kanyang biyenang babae sa kanyang coat. Nag-iwan ang ama ni Marlene ng malaking tip sa mesa, ₱400 cash, na parang gusto niyang ipakita ang kanyang pagkabukas palad, kahit sa mga kawani. Nanatili akong nakaupo. Hindi ako gumalaw. May isang bagay sa akin ang tumanggi na bumangon pa. Na parang sa pagtayo, tatanggapin ko ang lahat ng nangyari. Magpapatunay ako sa kanilang pag-ugali. Nanay, sabi ni Michael, nakatingin sa akin ng walang pasensya. Tara na. Kailangan naming ihatid ang mga magulang ni Marlene sa bahay nila. Saglit lang, sagot ko ng kalmado. Kailangan kong gumamit ng banyo muna. Umikot ang mga mata ni Marlene. Seryoso. Kunin mo ang iyong pitaka, kung gayon. Magkikita tayo sa labas. Gusto nilang alisin ako agad.
Na parang ang aking presensya ay nakakapinsala, na parang habang mas matagal akong kasama sila, mas malaki ang panganib na may isang mahalagang tao na makakita sa amin ng magkasama. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang aking simpleng telang pitaka, at naglakad patungo sa mga banyo. Naramdaman ko ang kanilang mga sulyap sa aking likod. Malamang ay inakala nilang pathetic ako. Isang matanda, napahiya, talunan na babae na tumatakas sa banyo upang umiyak ng pribado, ngunit hindi ako pumunta sa banyo. Naglakad ako sa mahabang pasilyo na humantong sa kusina. Ito ay isang ruta na kilala ko ng husto, napakahusay, dahil dumaan ako sa pasilyo na iyon ng daan-daang beses sa loob ng huling 10 taon. Simula nang bilhin ko ang lugar na ito. Akin ang restaurant na ito. Bawat mesa, bawat kristal na chandelier, bawat painting sa dingding, akin. Ang negosyo na itinayo ko mula sa simula pagkatapos ng mga taon ng pagsisikap, masusing pag-ipon, at matatalinong investment. Ang restaurant na gumawa sa akin na isang matagumpay na negosyante, kahit na walang sinuman sa aking pamilya ang nakakaalam nito dahil nagdesisyon akong itago ito. Alam ni Michael na nagtatrabaho ako sa mga restaurant, ngunit laging niya akong inakala na waitress o line cook. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang totoo. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya na nagmamay-ari ako ng 3 establishmento sa syudad, kasama ang isang ito, ang pinaka-eksklusibo sa lahat. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya tungkol sa aking bank account na may mahigit 20 milyong piso. Hindi ko kailanman binanggit ang mga ari-arian na pag-aari ko. Bakit? Dahil gusto kong makita kung sino talaga ang aking anak, kung sino siya magiging nang walang impluwensya ng aking pera. At ngayong gabi, sa wakas ay nakuha ko ang aking sagot. Pumasok ako sa kusina. Agad na tumama sa akin ang init. Ang tunog ng mga kawali na nagsisibuyan, mga kutsilyo na tumatama sa mga cutting board, mga order na sinisigaw sa Espanyol at Italyano. Ang aking kusina, ang aking kaharian. Nakita ko ni Julian, ang aking executive chef at general manager, na pumasok, lumiwanag ang kanyang mukha. Siya ay isang matangkad na lalaki na nasa edad 50, may itim na buhok na may gel, at isang walang kapintasang puting apron. Nagtrabaho siya sa akin simula ng unang araw na buksan ko ang lugar na ito. Helen, sabi niya, mabilis na lumapit. Naglakad siya ng mahina upang hindi marinig ng ibang kawani. Nakita kita sa table 22. Sasabihin ko sana hello pero napansin kong may mali. Ayos lang ba ang lahat? Umiti ako, isang maliit ngunit tunay na ngiti, ang una sa buong gabi. Julian, ayos na ayos ang lahat. Mas maayos kaysa sa inaakala mo. Tiningnan niya ako ng nalito. Pero nakita kitang nakaupo doon ng walang pagkain, tubig lang. At yung mga kasama mo, pamilya nila. Ang aking anak at ang kanyang asawa, sagot ko. At ngayong gabi binigyan nila ako ng pinakamahalagang regalo na maibibigay nila sa akin. Anong regalo, ma'am? Kalinawan. Hindi naintindihan ni Julian, ngunit magalang siyang tumango. Alam niyang mayroon akong mga dahilan para sa lahat. Sa loob ng 10 taon, hindi niya kailanman kinuwestiyon ang aking mga desisyon at hindi siya magsisimula ngayon. Ano ang kailangan kong gawin, tanong niya. Sa loob ng ilang minuto, babalik ako sa mesang iyon. At kapag ginawa ko iyon, gusto kong lumabas ka ng kusina. Gusto kong lumapit ka sa akin sa harap nilang lahat, at gusto kong tawagin mo ako sa laging mong tinatawag sa akin. Lumiwanag ang kanyang mga mata ng may pag-unawa. Helen. Eksakto. Kumalat ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nakilala ni Julian si Michael minsan mga taon na ang nakakaraan nang bumisita ang aking anak sa akin sa trabaho. Maikli lang iyon, awkward. Tiningnan ni Michael ang restaurant nang may paghamak na parang nakakahiya na ang kanyang ina ay nagtatrabaho doon. Hindi na siya bumalik. Masarap ang magiging ito, sabi ni Julian na may sulyap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Lumabas ako ng kusina at naglakad pabalik sa dining room. Bakante na ang table 22. Nililinis ito ng waiter, kinukuha ang mga ginamit na napkin, ang mga walang laman na baso. Lahat ng ebidensya ng nangyari ay binubura.
Ngunit hindi sa aking alaala, hindi kailanman sa aking alaala. Tiningnan ko ang paligid ng restaurant. Ang malambot na ilaw, ang mga eleganteng customer na nag-enjoy sa kanilang mga hapunan, ang bulong ng magalang na pag-uusap, ang musikang piano na tumutugtog mula sa nakatagong mga speaker. Itinayo ko ang lahat ng ito gamit ang aking mga kamay, gamit ang aking isip, gamit ang aking determinasyon. At ngayong gabi, sa wakas, iaangkin ko ang aking lugar. Lumabas ako ng restaurant sa pangunahing entrance. Sumalubong sa aking mukha ang malamig na hangin ng gabi. Nakatayo si Michael, Marlene, at ang kanyang mga magulang sa tabi ng isang marangyang itim na kotse na nakaparada sa entrance. Dinala ng valet ang sasakyan at binibigyan siya ni Marlene ng mga instruksyon tungkol sa isang bagay. Nakita nila akong lumabas at itinaas ni Michael ang kanyang kamay sa isang mabilis na kaway. Well, nanay, salamat sa pagdating. Edukasyon ito. Napakapag-edukasyon, sumang-ayon si Marlene. Nakatatak ang peking ngiti na iyon sa kanyang mukha. Sana ay naintindihan mo ang lahat ng pinag-usapan natin ngayong gabi, na naintindihan mo ang iyong posisyon. Ay, naintindihan ko ng perpekto, sagot ko, nananatiling kalmado. Ang tanong ay, naiintindihan mo ba ang sa iyo? Sumimangot si Marlene. Excuse me. Wala, sabi ko, bahagyang umiti, nag-iisip lang ng malakas. Binuksan ng ama ni Marlene ang pinto ng kotse. Well, nakaka-interes na sa wakas ay nakilala kita, Helen. Kakaunti lang ang pinag-uusapan ni Michael tungkol sa iyo, ngunit ngayon ay naintindihan ko kung bakit. Iyon ang straw na bumiyak sa likod ng kamelyo. Hindi para galitin ako, hindi para paiyakin ako, kundi para kumpirmahin na ang gagawin ko ay lubos na kailangan. Bago kayo umalis, sabi ko, pinigilan sila. May nakalimutan akong banggitin. Nagbuntong hininga si Michael, walang pasensya. Nanay, gabi na. Maaaring maghintay. Hindi matatag kong sagot. Hindi ito maaaring maghintay. Sa katunayan, sa tingin ko ito ang perpektong oras. Bumalik tayo sa loob sandali. Sandali lang, bumuntong hininga si Marlene nang may pagkabigo. Seryoso. Ngayon, magdudulot ka ng eksena. Hindi eksena, sabi ko, naglakad pabalik sa entrance ng restaurant. Paglilinaw lang. Hihintayin ko kayo sa loob. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Naglakad lang ako pabalik, alam kong ang kanilang pag-uusisa ang magdadala sa kanila pabalik. At tama ako. Narinig ko ang kanilang mga yapak sa likod ko, ang kanilang bulong ng pagkalito at pagkayamot. Naglakad ako ng diretso sa table 22 na nai-reset na para sa susunod na mga bisita. Tumayo ako sa tabi nito, naghihintay sa kanilang pagdating. Si Michael ang unang lumapit. Nanay, anong ginagawa mo? Pinapahiya mo kami. Pinapahiya ko kayo, ulit ko ng mahina. Kay interesting na gumamit ka ng ganyang mga salita. Sabihin mo sa akin, Michael, ano sa tingin mo ang naramdaman ko sa huling 2 oras? Binuksan ni Michael ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit pinutol siya ni Marlene. Tingnan mo, Helen, hindi ko alam kung anong sinusubukan mong gawin, ngunit sapat na ang drama sa isang gabi. Kung gusto mong magpakabiktima, gawin mo sa ibang oras at sa ibang lugar. Lumapit din ang mga magulang ni Marlene, nakatingin sa akin ng maihalo-halong pagkalito at pagkayamot. Nilingon ng kanyang ama ang kanyang relo ng may pagmamalaki. Kailangan na talaga naming umalis. May mahahalaga kaming gagawin bukas. Hindi ito magtatagal, sabi ko, pinananatiling kalmado ang aking boses. Gusto ko lang siguraduhin na naintindihan nating lahat ang nangyari dito ngayong gabi. Anong nangyari, sabi ni Marlene nang may galit. Isang hapunan ng pamilya kung saan itinakda ang mga kinakailangang hangganan. Mga hangganan na, totoo lang, dapat matagal nang itinakda. Mga hangganan, ulit ko, tinatamasa ang salita. Kay interesting. Tulad ng hangganan ng hindi pagbibigay sa akin ng pagkain dahil hindi ako sapat na mahalaga para makabahagi sa mesa. Namutla si Michael. Nanay, ipinaliwanag ko na iyan. Wala kang ipinaliwanag, pinutol ko siya, at sa unang pagkakataon sa buong gabi, ang aking boses ay may pagkabagsak. Umupo ka sa akin sa isang mesa. Binigyan ako ng tubig,
at hinayaan mo akong panoorin kayong lahat na kumakain ng sugpo, habang sinasabi mo sa akin na hindi ako nararapat sa isang lugar sa pamilyang ito. Nagmamalabis ka, bulong ni Marlene, niyakap ang kanyang mga braso. Nagmamalabis, sabi ko, nakatingin ng direkta sa kanya. Sabihin mo sa akin, Marlene. Anong tawag mo kapag iniimbitahan mo ang isang tao sa hapunan at pinagkakaitan mo sila ng pagkain? Anong tawag mo kapag sadyang pinapahiya mo ang isang tao sa harap ng iba? Anong tawag mo kapag sinasabi mo sa isang ina na hindi siya sapat para makita ang sarili niyang apo? Ang katahimikan na sumunod ay tensyonado. Ang ilang customer sa kalapit na mesa ay nagsimulang tumingin. Ang waiter na nagserbisyo sa amin ay huminto sa malapit, malinaw na hindi komportable sa sitwasyon. Lumapit ang ina ni Marlene. Tingnan mo, dear, naiintindihan ko na nasaktan ang iyong damdamin, ngunit minsan ang katotohanan ay masakit. At ang katotohanan ay lumampas na si Michael sa kanyang pinagmulan. Nakabuo siya ng isang bagay na mas mahusay. At iyan ay nangangailangan ng pag-iwan sa ilang pagkakabit. Mga pagkakabit, ulit ko, nararamdaman kung paano ang bawat salita ay isa pang ladrilyo sa dingding na itinayo ko sa pagitan namin. Iyan ang tawag mo sa isang ina na nagpakasakit ng lahat para sa kanyang anak. Isang sakripisyo na walang humingi sa iyo, biglang bumagsak si Marlene, at ngayon ay may galit sa kanyang boses. Walang pumilit sa iyo na maging single mother. Walang pumilit sa iyo na magtrabaho ng mediocre na trabaho. Iyan ang iyong mga desisyon. At totoo lang, hindi mo maaaring asahan na dadalhin ni Michael ang iyong kahirapan magpakailanman. Naroon iyon. Ang katotohanan ng walang filter, ng walang pagkukunwari, hilaw at malupit. Walang sinabi si Michael. Nakatitig lang siya sa sahig na parang bata na naghihintay na lumipas ang bagyo. Naiintindihan ko, sabi ko sa wakas. Kaya, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Kumusta ang restaurant na ito para sa iyo? Ang tanong ay nakagulat sa kanila. Sumimangot si Marlene. Ano? Ang restaurant, ulit ko, gumawa ng malaking galaw gamit ang aking kamay. Nagustuhan mo ba? Nahanap mo ba itong dekalidad? Sapat ba itong eksklusibo para sa iyo? Nagkatinginan si Marlene at Michael na nalito. Magaling. Alam mo iyan. Isa ito sa pinakamagaling sa syudad. Bakit ka nagtatanong? Nag-uusisa lang, sagot ko. Dahil kanina sinabi mo na nagtrabaho lang ako ng mediocre na trabaho, paglilinis, pagluluto, ganyan. At tama ka. Nagtrabaho ako sa paglilinis ng mga bahay sa loob ng maraming taon. Nagtrabaho ako sa mga kusina sa loob ng mas maraming taon. Anong pinupunto mo? Tanong ng ama ni Marlene, nawawala ng pasensya. Ang pinupunto ko ay nagtrabaho ako sa mga kusina, patuloy ko. Kasama ang kusina ng restaurant na ito. Sa katunayan, gumugol ako ng maraming oras sa kusinang iyon sa pagbuo ng menu, pagtuturo sa mga kawani, sinisigurado na bawat ulam na lumabas ay perpekto. Tumingala si Michael, nalito. Anong sinasabi mo? Pinag-uusapan ko ang aking trabaho, Michael. Ang aking mediocre na trabaho, tulad ng tawag ni Marlene dito. Pinag-uusapan ko ang mahabang oras na ginugol ko sa pagbuo ng isang bagay mula sa simula. Isang bagay na tila sapat na para sa iyo. Bumagsak si Marlene ng may nerbiyos na tawa. Helen, sa tingin ko hindi mo maintindihan. Ang restaurant na ito ay pag-aari ng... Sandali, nagbago ang kanyang mukha. Nagtrabaho ka rito. Ikaw ang cook dito. Nagtrabaho ako rito, tinama ko, ngunit hindi bilang cook. Sa sandaling iyon, na parang perpektong inorchestrate, lumabas si Julian ng kusina. Suot niya ang kanyang malinis na uniforme, matuwid ang kanyang postura, propesyonal ang kanyang ekspresyon, ngunit may sulyap ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Naglakad siya ng diretso sa amin, at ang bawat mata sa restaurant ay tila sumusunod sa kanya. Huminto siya sa harap ko na may bahagyang pagyukod. Helen, sabi niya sa malakas at malinaw na boses. Pardon sa pagputol. Mayroong usapin sa opisina na nangangailangan ng iyong atensyon. Maaari mo bang tingnan ito bago ka umalis ngayong gabi? Ang katahimikan ay ganap. Kumirap si Michael. And rat Helen.
Sumulyap si Julian sa kanya sandali bago muling ibalik ang kanyang atensyon sa akin. Jim Ras Helen, ang may-ari ng establishmentong ito. Literal na bumagsak ang panga ni Marlene. Bumagsak ang kanyang panga at lumaki ang kanyang mga mata na parang plato. Anong may-ari? Ulit ni Julian na parang nagpapaliwanag ng isang bagay sa isang bata. Ang taong pumirma ng aking sahod bawat buwan. Ang taong nagtayo ng lugar na ito 10 taon na ang nakakaraan at ginawa itong kung ano ito ngayon. Umiling ang ama ni Marlene na parang pisikal siyang nasaktan. Ipinasok ng kanyang asawa ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Tinitigan ako ni Michael na parang nakikita niya ako sa unang pagkakataon. Nanay, ikaw. Sabi ko ng simple. Ako, ang babaeng tila walang resources. Ang babaeng walang status. Ang babaeng nagpapahiya sa kanyang pamilya sa kanyang mga lumang damit at sa kanyang mga cake mula sa grocery store. Ang babaeng iyon ang may-ari ng restaurant kung saan kayong lahat ay gumastos ng 7,800 piso para ipahiya ako. Sinubukan ni Marlene na magsalita, ngunit walang lumabas na mga salita. Binuksan at isinara niya ang kanyang bibig ng ilang beses na parang isda na nasa labas ng tubig. Imposible, bulong niya sa wakas. Ito ay... Paano? Paano, ulit ko. Sa mga mediocre na trabaho na hinahamak mo ng labis, sa bawat dolyar na naipon ko sa loob ng maraming taon, sa matatalinong investment, sa pagsisikap, sa sakripisyo, lahat ng tila walang kahulugan sa iyo. Nakatayo pa rin si Julian sa tabi ko na parang isang tahimik na tagapangalaga. Ang ilan sa mga kawani ng kusina ay lumabas at nanonood mula sa malayo. Ang mga customer sa kalapit na mesa ay hindi na nagtatago ng kanilang interes. Ito ay naging isang palabas. Pero ikaw, sinabi mong nagtrabaho ka sa mga restaurant, utal ni Michael. Sinabi mong naghintay ka ng mga mesa na nagluto ka. At ginawa ko, kumpirma ko. Ginawa ko ang lahat ng iyon habang binubuo ko ang aking negosyo, habang natututo ako sa bawat aspeto ng industriyang ito, habang ini-invest ko ang bawat sentimo na kinikita ko upang lumago ang isang bagay na kapakipakinabang, isang bagay na, ironically, itinuturing mong sapat para sa iyong mga pamantayan. Nagsalita ang ama ni Marlene. Kung napakatagumpay mo, bakit hindi mo kailanman sinabi? Bakit mo itinago? Dahil gusto kong malaman, sagot ko, nakatingin sa kanya ng diretso sa mata, kung sino talaga ang aking anak nang walang impluwensya ng aking pera. Gusto kong makita kung mamahalin niya ako kung sino ako, hindi kung ano ang mayroon ako. At ngayong gabi, nakuha ko ang aking sagot. Namutla si Michael. Nanay, hindi ko alam. Eksakto, pinutol ko. Hindi mo alam. At nang hindi mo alam, trinato mo akong parang basura. Umupo ka sa akin sa mesang ito, pinagkaitan ako ng pagkain, pinahiya ako sa harap ng iyong mga biyenan, at sinabi sa akin na dapat kong malaman ang aking lugar. Sa wakas ay nakabawi si Marlene sa pagsasalita, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Sandali, sandali. Walang saysay ito. Kung marami kang pera, bakit ka nakatira sa maliit na apartment na iyan? Bakit ka nakasuot ng simpleng damit? Bakit ka nagdala ng cake mula sa grocery store sa birthday ni Chlo? Dahil hindi tinutukoy ng pera kung sino ako, kalmado kong sagot. Nabubuhay ako ng simple dahil iyon ang pinili ko. Nagsuot ako ng simpleng damit dahil komportable ako sa ganoon. At binili ko ang cake na iyon dahil mahal ni Apo ang strawberries. At ang cake na iyon ang may pinakasariwang strawberries na nakita ko. Hindi ko kailangang patunayan ang aking halaga. Sa sinuman gamit ang mga designer label o luxury cars. Pero sana sinabi mo sa amin, pilit ni Michael, at may desperasyon na sa kanyang boses ngayon. Sana sinabi mo sa amin na mayroon kang lahat ng ito. Para saan, tanong ko, at hinayaan kong manatili ang tanong sa hangin sandali. Para tratuhin ninyo ako ng maayos? Para respetuhin ninyo ako? Hindi na bibili ang respeto, Michael. Kinikita iyan, o dapat ay kinikita iyan sa pamamagitan ng pagiging iyong ina. Dahan-dahang umubo si Julian. Helen, maaari ba akong magmungkahi? Marahil ay mas mabuti na ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa iyong opisina. Nag-aalala na ang mga customer.
Lumingon ako. Tama siya. Ang ilang customer ay mukhang hindi komportable, ang iba ay nabighani. Ngunit ito ay isang negosyo, at ang negosyo ay nangangailangan ng isang tiyak na kagandahang asal, gaano man katwiran ang aking galit. Tama ka, Julian, sabi ko. Ngunit walang pag-uusap sa aking opisina. Lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Binalingan ko si Michael. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, anak. At gusto kong makinig ka ng mabuti dahil marahil ito ang huling bagay na sasabihin ko sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Ang perang mayroon ako, ang mga negosyo na itinayo ko. Ang mga ari-arian na pag-aari ko. Ginawa ko ang lahat na iniisip ang iyong kinabukasan. Iniisip na iwanan ka ng isang bagay kapag ako ay wala na. Iniisip na siguraduhin na ang iyong anak, ang aking apo, ay magkakaroon ng mga oportunidad. Umiyak na ng lantaran si Michael. Nanay. Ngunit ngayong gabi tinuruan mo ako ng isang mahalagang bagay, patuloy ko. Tinuruan mo ako na ang pagbibigay ng pera sa isang tao na hindi ka nirerespeto ay hindi pagkabukas palad, ito ay kahinaan. Tinuruan mo ako na ang tunay na pamana ay hindi ang iniiwan mo sa isang bank account, kundi ang mga pagpapahalaga na iyong itinanim. At malinaw, nabigo ako doon. Hindi ka nabigo, sabi niya sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Ako ang nabigo. Sinira ko ang lahat. Ginawa mo, kumpirma ko. At ang mga salita ay parang mga kutsilyo. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamasama, Michael? Hindi na trinato mo ako ng hindi maganda ngayong gabi. Ito ay na malamang ay patuloy mo itong gagawin kung hindi mo nalaman na may pera ako. Iyan ang bahagi na pinakamasakit. Sinubukan ni Marlene na lumapit. Helen, naiintindihan ko na galit ka, ngunit maging makatwiran tayo. Pamilya tayo. Kaya nating lampasan ito. Pamilya, ulit ko, nakatingin sa kanya ng malamig. Hindi humahamak ang pamilya. Hindi nagpapahiya ang pamilya. Hindi ka iniiwan ng pamilya na may baso ng tubig habang ang lahat ay kumakain sa harap mo. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng pamilya, Marlene. At sa kasamaang palad, tila nakalimutan na rin ang aking anak. Ang ama ni Marlene, na nanatiling tahimik, ay sa wakas ay nagsalita sa isang tono na sinubukang maging otoritaryan. Tingnan mo, Maam, naiintindihan ko na nasaktan ka, ngunit gumagawa ka ng hindi kinakailangang eksena. Kami ay mga disenteng tao. Hindi kami nararapat na mapahiya sa publiko sa ganitong paraan. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, at may isang bagay sa aking ekspresyon ang malamang na nagpatalikod sa kanya. Pangpublikong kahihiyan, ulit ko, at ang aking boses ay mapanganib na kalmado. Kay interesting na pagpili ng salita. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa ninyo sa akin kalahating oras na ang nakakaraan? Ano ang tatawagin mo sa pag-iwan sa isang tao nang walang pagkain sa isang hapunan ng pamilya? Sinasabi sa kanya na kailangan niyang malaman ang kanyang lugar. Na nagpapahiwatig na siya ay masyadong mahirap at nakakahiya para kasama ng sarili niyang pamilya. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang siya at tumingin sa malayo. Iyan ang akala ko, sabi ko. Ang kahihiyan ay nagbibilang lang kapag nangyari ito sa inyo, di ba? Kapag ako ang nagdurusa, ito ay pagtatakda lang ng mga kinakailangang hangganan, di ba? Hinawakan ng ina ni Marlene ang braso ng kanyang asawa. Honey, marahil ay dapat na tayong umuwi. Mukhang walang patutunguhan ito. Ay, hindi, mabilis kong sabi. Hindi pa, dahil mayroon pa akong gustong sabihin at maririnig ninyong lahat ito. Nakatayo pa rin si Julian sa tabi ko, tahimik ang kanyang presensya, ngunit nagbibigay aliw. Ang ilan sa aking mga kawani ay lumapit, bumubuo ng isang diskrete na semicircle sa likod ko. Sila ay mga taong kilala ako na nagtrabaho sa akin sa loob ng maraming taon na alam kung sino talaga ako. Ang kanilang katapatan sa sandaling ito ay mas mahalaga kaysa sa maipapahayag ko. Marlene, sabi ko, nakatingin sa kanya ng diretso sa mata. Sinabi mo na wala akong mayaalok na halaga sa pamilyang ito, na wala akong resources, status, o koneksyon. Hayaan mong itama kita. Tiningnan niya ako ng maihalo-halong takot at sama ng loob. Nagmamay-ari ako ng 3 restaurant sa syudad na ito, patuloy ko.
Ito ang pinaka-eksklusibo, ngunit ang dalawa pa ay napakatagumpay din. Nagmamay-ari ako ng mga commercial property sa dalawang magkaibang estado. Mayroon akong mga investment sa tech, real estate, at international markets. Ang aking net worth ay mahigit 20 milyong piso. At itinayo ko ang lahat ng ito sa mga mediocre na trabaho na hinahamak mo ng labis. Ganap na katahimikan. Naririnig ko ang tiktak ng orasan sa dingding, ang malalayong bulungan mula sa kusina, ang tibok ng aking puso sa aking mga tainga. Kung tungkol sa mga koneksyon, patuloy ko. Tingnan mo ang paligid ng restaurant na ito. Nakita mo ba ang lalaking iyan sa sulok na booth? Siya ang alkalde ng syudad na ito. Naghapunan siya rito ng 2 beses sa isang buwan. Ang babae sa bintana. Siya ay isang superior court judge. Ang grupo sa malaking mesa ay mga executive mula sa pinakamalaking korporasyon sa estado. Kilala nila akong lahat. Nirerespeto nila akong lahat. Hindi dahil may pera ako, kundi dahil nakabuo ako ng isang bagay na mahalaga at ginawa ko ito ng may integridad. Bumagsak si Michael sa isang upuan, ang kanyang mukha ay nakatakip sa kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga balikat sa tahimik na pag-iyak. Pero alam mo kung ano ang pinaka-ironic sa lahat ng ito, Marlene, sabi ko, bahagyang sumandal sa kanya. Ang promosyon na hinihintay ni Michael, yung sinasabing kukunin para sa kanya ng iyong tiyuhin. Kaya kong gumawa ng isang tawag at masigurado iyan sa loob ng 5 minuto. Ang SC ng kumpanyang iyan ay naghahapunan dito bawat Biyernes. Kilala ko siya sa loob ng 6 na taon. Ngunit hindi ko kailanman ginawa dahil naniniwala ako na dapat kumita si Michael ng mga bagay para sa kanyang sarili tulad ng ginawa ko. Mukhang nahihilo si Marlene. Kumapit siya sa likod ng isang upuan para sa balanse. At tungkol sa status, patuloy ko na kinakausap silang lahat. Ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang tungkol sa tunay na status. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon ka, o kung anong damit ang isinusuot mo, o kung anong kotse ang minamaneho mo. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinatrato ang mga tao, kapag sa tingin mo ay wala silang mayaalok sa iyo. Ito ay tungkol sa integridad, pagmamalasakit at respeto. At sa pamantayan na iyan, kayong lahat ay lubos na walang pera. Huminga ang ina ni Marlene na parang sinampal siya. Ngayong gabi, sinubukan mo ang aking karakter, sabi ko, ang aking boses ay mas mahina na ngayon, ngunit hindi gaanong matindi. Pinahiya mo ako upang makita kung ano ang gagawin ko. Kung iiyak ako, kung magmamakaawa ako, kung aalis ako ng tahimik. Ngunit ang hindi mo inaasahan ay ito. Hindi mo inaasahan na may kapangyarihan ako. At ngayon na alam mong mayroon ako. Gusto mong bawiin ang lahat. Gusto mong magpanggap na walang nangyari. Gusto mong maging pamilya muli. Huminto ako, hinayaan ang aking mga salita na lumubog. Ngunit hindi ganoon gumagana ang pamilya, patuloy ko. Hindi mo ito maaaring buksan at patayin na parang switch para lang sa iyong kaginhawaan. Hindi mo maaaring saktan ang isang tao at pagkatapos ay asahan na babalik sa normal ang lahat kapag nalaman mong mayroon ang taong iyon ng isang bagay na gusto mo. Itinaas ni Michael ang kanyang ulo. Nanay, please. Gagawin ko ang anuman. Anuman. Bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na kaya kong magbago. Tiningnan ko ang aking anak, ang sirang lalaking ito sa harap ko, at naramdaman ko ang isang bagay na komplikado sa aking dibdib. Pagmamahal na may halong pagkabigo. Kalungkutan na may halong galit. Ang maternal instinct na nagsasabi sa akin na patawarin siya, nakikipaglaban sa babaeng alam niyang nararapat sa higit pa. Michael, sabi ko ng mahina. Ang problema ay hindi kung kaya mong magbago. Ang problema ay hindi mo dapat kailangan ng isang dramatikong pagbubunyag upang tratuhing maayos ang sarili mong ina. Ang problema ay na ang iyong respeto sa akin ay nakasalalay sa kung ano ang inakala mong mayaalok ko o hindi mayaalok sa iyo. Bulag ako, sabi niya, umiiyak. Binulag ako ni Marlene, ngunit hindi iyon dahilan. Dapat ay naging mas matatag ako. Dapat ay ipinagtanggol kita. Umiling si Marlene, galit. Ngayon sinisisi mo ako. Sumang-ayon ka sa lahat.
Sinabi mo rin ang mga bagay na iyon. Bakit ba ako sumusunod sa iyo ng bulag sa lahat? Sigaw ni Michael, bumaling sa kanya sa unang pagkakataon ng may galit. Dahil laging gusto kong pasayahin ka, panatilihin ang kapayapaan, iwasan ang iyong mga tantrums. Ngunit tingnan mo kung ano ang ibinunga nito. Tingnan mo kung ano ang nagawa ko sa pagsisikap na pasayahin ang isang tao na hindi man lang alam kung anong ibig sabihin ng respeto. Umiling si Marlene na parang sinaktan siya. Paano ka naglakas loob? Paano ako naglakas loob? Sagot niya, tumayo. Ikaw ang nag-organisa ng hapunan na ito. Ikaw ang nagpilit na imbitahan si nanay at ngayon alam ko kung bakit. Gusto mong ipahiya siya. Gusto mong ilagay siya sa kanyang lugar tulad ng sinabi mo. Planado ito mula sa simula. Namula ang mukha ni Marlene. Hindi ko. Hindi iyan. Eksakto iyan, pinutol ko. Hindi kailanman ito isang reconciliation dinner. Ito ay isang pagpapatupad. Isang paraan upang linawin sa akin na hindi na ako welcome sa inyong buhay. Na ang aking lugar ay nasa labas sa dilim kung saan hindi ko kayo mapapahiya. Dahan-dahang umubo si Julian. Helen, may mga kliyente na naghihintay para sa mesang ito. Gusto mo ba na samahan ko sila sa labasan? Tinitigan ni Marlene siya. Hindi mo kami maaaring paalisin. Kami ay mga nagbabayad na customer. Actually, sabi ni Julian na may malamig na ngiti, ang bill ay naproseso na kalahating oras na ang nakakaraan. Hindi na kayo customer. Kayo ay mga taong gumugulo sa kapaligiran ng establishmentong ito. At may karapatan si Helen na paalisin kayo. Ipinamalas ng ama ni Marlene ang kanyang dibdib. Kalokohan ito. Ididemanda namin kayo para sa G. Para sa ano, tanong ko, niyakap ang aking mga braso. Para sa pagtrato ng maayos sa aking mga kawani. Para sa pagmamay-ari ng aking sariling negosyo. Para sa pagtatanggol sa aking sarili mula sa kahihiyan. Iminumungkahi ko na mag-isip ka ng mabuti bago ka magbanta ng legal na aksyon. Mayroon akong napakagaling na abogado at mayroon akong patunay ng bawat salita na sinabi mo ngayong gabi. Ang restaurant na ito ay may security camera sa bawat sulok. Audio at video. Tahimik siyang ginawa niyon. Namutla pa si Marlene kung posible. Ngunit huwag kang mag-alala, patuloy ko. Wala akong intensyon na gamitin ang materyal na iyon laban sa iyo maliban kung pilitin mo ako. Maliban kung subukan mong siraan ako o magdulot sa akin ng problema, kung gayon, ang mga recording na iyon ay magiging napakapubliko. At sabihin ko sa iyo, hindi mabait ang social media sa mga taong nagpapahiya ng matatandang ina sa publiko. Hindi ka matanda, bulong ni Michael ng miserable. Para sa kanila, ako ay, sagot ko, ikinaway ang aking kamay sa mga magulang ni Marlene. Para sa kanila, ako ang mahirap na matandang babae na hindi man lang nararapat sa isang plato ng pagkain. Sa wakas ay nagsalita ang ina ni Marlene, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Hindi namin kailanman ginusto na umabot sa ganito, akala namin. Akala namin pinoprotektahan namin ang aming anak, ang aming apo. Pinoprotektahan sila mula sa ano, tanong ko. Mula sa isang lola na nagmamahal sa kanila, mula sa isang babae na gusto lang maging bahagi ng kanilang buhay. Hindi kayo nagpoprotekta ng sinuman. Pinapakain ninyo ang inyong sariling pagmamataas. Si Marlene, na nakita na ang lahat ay nawala, ay sumubok ng huling diskarte. Ang kanyang boses ay naging mahina, halos nagmamakaawa. Helen, alam kong nawala ng kontrol ang mga bagay ngayong gabi, ngunit isipin mo si Chloe. Isipin mo ang iyong apo. Gusto mo ba talagang ilayo siya sa iyo dahil dito? Ito ang maling hakbang. Gusto ko bang ilayo siya sa akin, ulit ko, at ang aking boses ay mapanganib na mahina. Marlene, ikaw ang nagsabi na kailangan ni Chloe na maglaan ng oras sa mga taong makapagbibigay ng halaga. Na hindi ako sapat para sa kanya, na hindi nakakapagpayaman ang aking mga karanasan. Hindi ako ang nagtulak sa kanya palayo. Ikaw. Binuksan ni Marlene ang kanyang bibig upang magprotesta, ngunit nagpatuloy ako bago siya makapagsalita. At ngayon na alam mong may pera ako, ngayon na alam mong mayroon akong koneksyon at resources.
Bigla ay gusto mong isipin ko ang aking apo. Bigla ay sapat na ako para maging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit hindi ganoon gumagana iyan. Ang aking relasyon kay Chloe ay hindi isang commodity na maaari mong makipagtawaran batay sa iyong kaginhawaan. Mahal ka niya, desperadong sabi ni Michael. Palagi kanyang hinahanap. Gumagawa siya ng mga drawing para sa iyo. Nami-miss ka niya. Naramdaman ko ang kirot sa aking puso. Si Chloe, ang aking matamis na 4 na taong gulang na apo na may maitim na kulot at nakakahawang tawa. Ang batang tumatawag sa akin na Lola Helen at matutulog sa aking mga bisig habang binabasahan ko siya ng mga kwento. Ang paglayo sa kanya ay parang pagpunit ng aking sariling puso. Ngunit ang pananatili, ang pagpayag na magpatuloy ito ay magtuturo sa kanya na ang pang-aabuso ay okay, na ang unconditional love ay nangangahulugang pagtanggap sa kahihiyan. At iyan ay isang aral na tinanggihan kong ibigay sa kanya. Nami-miss ko rin siya, aming sabi, at bahagyang nanginginig ang aking boses. Nami-miss ko siya araw-araw. Ngunit hindi ko papayagan na lumaki siya sa isang kapaligiran kung saan itinuturo na okay lang nasaktan ang mga tao batay sa kanilang tila social status. Hindi ko siya hahayaang matuto mula sa kanyang ina na ang kalupitan ay katanggap-tanggap kung ang biktima ay tila walang depensa. Please, pagmamakaawa ni Michael, lumapit sa akin. Huwag mo kaming parusahan dahil sa aking mga pagkakamali. Inosente si Chloe sa lahat ng ito. Alam ko, sabi ko ng mahina. At iyan mismo ang dahilan kung bakit hindi ko na siya maaaring payagan na malantad sa ganitong uri ng pag-ugali. Kung gusto mong maging bahagi ako ng kanyang buhay muli, kailangan mong patunayan sa akin na nagbago ka. At hindi ibig sabihin ay nagbago ka dahil ngayon alam mong may pera ako. Ibig sabihin ay isang tunay na malalim na pagbabago sa kung paano mo tinatrato ang mga tao. Dahan-dahang umubo si Julian. Helen, kailangan na talaga naming linisin ang lugar na ito. Mayroong 10 oras reservation at halos 5 minuto na bago magnegatibo 1-0 oras. Tumango ako, nagpapasalamat sa pagputol. Ang pag-uusap na ito ay naubos ang bawat hibla ng enerhiya na mayroon ako. Tama ka, sabi ko, nakatingin sa bawat isa sa kanila. Oras na para umalis kayo. Kayong lahat. At pagkatapos, tanong ni Michael, sirang-sira ang boses. Buburahin mo lang kami sa buhay mo pagkatapos ng lahat. Hindi, sagot ko. Binura mo ako sa iyo ngayong gabi. Nirerespeto ko lang ang iyong desisyon. Pero sinabi namin ang mga kakilakilabot na bagay dahil hindi namin alam, pilit ni Marlene, kinakabahan. Ngayon, kung alam lang namin ang totoo. Iyan mismo ang problema, pinutol ko. Na ang iyong pag-ugali ay nakasalalay sa kung ano sa tingin mo ang maaaring ialok sa iyo ng isang tao. Hindi iyan respeto. Iyan ay opportunism. Lumapit ang ama ni Marlene, sinisikap na mabawi ang kanyang dignidad. Tingnan mo, obviously nagkamali kaming lahat ngayong gabi, pero kami ay mga disenteng tao. Kaya naming magkasundo. Magkasundo, ulit ko, halos matawa sa kapalaluan. Anong klaseng kasunduan ang iminumungkahi mo? Magpapanggap tayo na walang nangyari kapalit ng ano? Pag-access sa aking pera, aking mga koneksyon, aking resources. Hindi iyan, mabilis niyang sabi, bagaman ipinagkanulo siya ng kanyang ekspresyon. Iyon mismo iyon. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin ko, inanunsyo ko, tumayo ng tuwid at tiningnan silang lahat. Bibigyan ko kayo ng oras. Oras para pag-isipan ang inyong ginawa. Oras para pagnilayan kung anong klaseng tao ang gusto ninyong maging. At oras para magdesisyon kung tunay ninyong pinahahalagahan ang mga tao, kung sino sila o para lang sa kung ano ang makukuha ninyo sa kanila. Gaano katagal, sabik na tanong ni Michael. Hanggat kailangan, sagot ko. Maaaring 1 buwan. Maaaring 6 na buwan. Maaaring hindi kailanman. Nasa inyo iyan. Bumuntong hininga si Marlene nang may pagkabigo. Hindi iyan patas. Hindi mo kami maaaring iwanan sa ganito. Hindi patas, ulit ko, bahagyang itinaas ang aking boses. Alam mo ba kung ano ang hindi patas? Marlene?
Hindi patas ang imbitahan ang isang tao sa hapunan at pagkakaitan siya ng pagkain. Hindi patas ang sadyang ipahiya ang iyong biyenan sa harap ng iyong pamilya. Hindi patas ang sabihin sa isang lola na hindi siya sapat para sa sarili niyang apo. Iyan ang hindi patas. Umiling siya sa aking tono, walang imik sa unang pagkakataon sa buong gabi. Ngayon, sabi ko, kinakaway ang aking kamay patungo sa labasan. Oras na para umalis kayo. Sasamahan kayo ni Julian sa pinto. Lumapit si Julian, profesional, ngunit matatag. Dito po, please. Huling pagtatangka ni Michael. Nanay, please. Mahal kita. Laging kitang mahal. Nagkamali ako ng napakalaking, hindi mapapatawad na pagkakamali, pero kailangan mong paniwalaan ako na nagsisisi ako. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito na naging buong mundo ko sa loob ng mahigit 3 dekada. Nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, ang desperasyon sa kanyang mukha. At isang bahagi ko, ang bahagi ng ina na hindi kailanman namamatay, ay gustong aliwin siya, gustong yakapin siya at sabihin sa kanya na magiging ayos ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi ko, ang bahagi na niyapakan ngayong gabi, ang bahagi na karapat-dapat sa dignidad at respeto, ay nanatiling matatag. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pagmamahal, sabi ko sa wakas. Ito ay pagdepende, manipulasyon, kaginhawaan. At ginugol ko ang buong buhay ko sa pagkalito sa isa't isa. Ngunit ngayong gabi, tinuruan mo ako ng pagkakaiba. Kaya kong matuto, pilit niya. Kaya kong maging mas mahusay. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Binigyan na kita ng lahat ng pagkakataon sa mundo, sagot ko. Binigyan kita ng aking kabataan. Binigyan kita ng aking pera. Binigyan kita ng aking oras. Binigyan kita ng aking walang pasubaling pagmamahal. At pinili mong gamitin ako bilang stepping stone at pagkatapos ay itaboy ako kapag inakala mong hindi mo na ako kailangan. Ang mga salita ay malupit, ngunit totoo at kailangan itong sabihin. Hinawakan ng ina ni Marlene ang braso ng kanyang anak. Tara na, dear. Nakapagdulot na tayo ng sapat na iskandalo para sa isang gabi. Pero sabi ni nanay kaya naming ayusin ito, mahinang protesta ni Marlene. Hindi ngayong gabi, sabi ng kanyang ina, hinihila siya patungo sa labasan. Definitely hindi ngayong gabi. Sinundan ng ama ni Marlene ang kanyang asawa at anak, ngunit bago iyon ay sumulyap siya sa akin na maihalong hinanakit at isang uri ng pagpipilit na respeto. Si Michael ang huling gumalaw, hinihila ang kanyang mga paa na parang batang pinaparusahan. Huminto siya sa entrance at lumingon sa akin sa huling pagkakataon. Maaari ko bang tawagan ka man lang, magpadala ng mensahe, kahit ano? Pinag-isipan ko ang tanong. Isang bahagi ko ang gustong sabihin na upang panatilihing bukas ang linya ng komunikasyon, ngunit alam kong kung gagawin ko, babalik lang kami sa parehong pattern. Hihingi siya ng tawad, magpapatawad ako, at walang tunay na magbabago. Kapag handa ka nang magkaroon ng tunay na pag-uusap, sabi ko, kapag handa ka nang gumawa ng tunay na pagbabago at hindi lang sabihin kung ano ang sa tingin mo ang gusto kong marinig, kung gayon ay maaari mo akong kontakin. Ngunit hindi bago iyan. Paano ko malalaman kung handa na ako? Tanong niya. Malalaman mo, sagot ko ng simple. Kapag nakita mo ang nangyari ngayong gabi at lubos na naintindihan mo ng walang dahilan o pagbibigay katwiran ang lalim ng pinsala na iyong idinulot. Kapag makikilala mo na ang problema ay hindi mo alam na may pera ako. Kundi na pinaniwalaan mo na katanggap-tanggap ang tratuhing ganoon ako sa simula pa lang. Kapag umabot ka sa puntong iyan ng pag-unawa, kung gayon ay magiging handa ka na. Tumango siya ng dahan-dahan, bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Mahal kita, nanay. Mahal din kita, aming sabi. At totoo iyon. Kaya napakasakit nito. Kaya kailangan kong bigyan ito ng kahulugan. Kaya hindi ko lang basta mapapatawad at makakalimutan na parang walang nangyari. Dahan-dahang hinawakan ni Julian ang balikat ni Michael. Sir, please. Kailangan kong hilingin sa iyo na umalis ngayon. Tumango si Michael, pinahid ang kanyang mga luha sa likod ng kanyang kamay. Naglakad siya patungo sa pinto, nakayuko ang kanyang mga balikat, talunan. Pinanood ko silang lahat na umalis,
isa-isa, hanggang sa mawala sila sa gabi. Nanatili ang restaurant ng tahimik sandali. Pagkatapos, dahan-dahan, na parang may nag-press ng play pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy ang mga pag-uusap. Nagkakahulugan ang mga kubyerto sa mga plato. Nagpatuloy ang buhay. Lumapit sa akin si Julian, nag-aalala ang kanyang ekspresyon. Elgras, Helen, ayos ka lang ba? Gusto mo bang umupo? Isang baso ng tubig, bagaman. Sa tingin ko ay sapat na ang tubig mo para sa isang gabi. Sa kabila ng lahat, humalakhak ako. Isang maliit, pagod, ngunit tunay na tawa. Ayos lang ako, Julian, sabi ko, hinawakan ang kanyang braso ng buong pasasalamat. O kaya ay magiging ayos din sa huli. Tumango siya ng may pag-unawa. Ang ginawa mo ngayong gabi ay matapang, mahirap, ngunit matapang, at kung maaari kong sabihin, lubos na kinakailangan. Sa tingin mo ba ay masyado akong harsh? Tanong ko, nagulat sa sarili kong tanong. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, isang bahagi ko ay naghahanap pa rin ng pagpapatunay, nagtatanong pa rin kung ginawa ko ba ang tamang bagay. Umiling si Julian ng matatag. Helen, nagtrabaho ako sa iyo sa loob ng 10 taon. Nakita kitang itayo ang imperyong ito mula sa simula. Nakita kitang tratuhing may dignidad ang bawat empleyado, nagbabayad ng patas na sahod kung saan maaari kang magbayad ng mas mababa. Nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong itataboy ng ibang negosyo. Ikaw ay isa sa mga pinakamabait at pinakamahabagin na tao na kilala ko. Huminto siya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ngunit nakita ko rin na labis kang nagsasakripisyo. Nagtatrabaho ng double shifts para makapagpadala ka ng pera sa iyong anak, ipinagkakait ang iyong sarili ng pagtaas ng sahod upang panatilihing abot kaya ang mga presyo. Namumuhay ng simple habang bumubuo ng kayamanan na hindi mo kailanman tinamasa. At laging nagtataka ako kung bakit. Ngayong gabi, sa wakas ay naintindihan ko na sinusubukan mo ang isang bagay. At sa kasamaang palad, nakuha mo ang iyong sagot. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa akin dahil totoo ang mga ito. Lahat ng katotohanan na hindi ko pinangahasang aminin kahit sa aking sarili. Hindi ako harsh, patuloy ko para sa kanya. Ako ay patas. May pagkakaiba. Eksakto, sumang-ayon si Julian. At kung maaari akong magbigay ng personal na payo, sa tingin ko kailangan mong umuwi, uminom ng isang baso ng alak at magpahinga. Matindi ang gabing ito. Tiningnan ko ang paligid ng restaurant. Puno na muli ang mga mesa. Bumalik na ang bulungan ng mga pag-uusap sa normal na ritmo nito. Parang ang huling 30 minuto ay isang parentesis sa realidad, isang nasuspinding sandali na tapos na. Ngunit para sa akin, wala na kailanman magiging pareho. Tama ka, sabi ko sa wakas. Uwi na ako. Ikaw na ang bahala sa pagsara ngayong gabi. Naman, maam. Gaya ng dati. Naglakad ako patungo sa aking opisina sa likod ng restaurant. Isang maliit ngunit komportable na espasyo na mailumang mesa, mga istante na puno ng mga cookbook at recipe, at mga larawan sa dingding. Mga larawan ng pagbubukas ng restaurant. Ng mga espesyal na kaganapan ng aking team. At mayroon ding ilang kay Michael. Si Michael na nagtatapos sa kolehiyo. Si Michael sa kanyang kasal. Si Michael na maihawak na bagong panganak na si Chloe. Kinuha ko ang isa sa mga litrato, yung sa kanyang graduation. Napakalaki ng kanyang ngiti, proud. Nasa tabi niya ako, nakangiti rin. Ang aking mga kamay sa kanyang mga balikat. Mukha kaming masaya. Mukha kaming isang tunay na pamilya. Nagtaka ako kung kailan eksakto ito nasira. Unti-unti ba? Mayroon bang mga senyales na binaliwala ko o biglaan? Isang pagbabago na hindi ko nakita. Marahil pareho. Ibinabalik ko ang litrato sa lugar nito at kinuha ang aking pitaka. Pinatay ko ang ilaw sa opisina at lumabas sa likod na pinto, yung humantong sa pribadong parking lot kung saan ko inilagay ang aking kotse. Wala itong pagmamayabang, isang mapagkakatiwalaan lang na 5 taong gulang na sedan. Isa pang halimbawa ng aking pagpili na mamuhay ng simple sa kabila ng pagkakaroon ng paraan upang gawin ang kabaligtaran.
Sumalubong sa aking mukha ang malamig na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim, hinayaan itong pumuno sa aking baga, nililinis ako sa isang paraan. Malina ang kalangitan, puno ng mga bituin na kumikinang na parang maliliit na paalala na ang mundo ay mas malaki kaysa sa aking sakit. Nagmaneho ako pauwi ng tahimik. Walang musika, walang radyo, ako lang at ang aking mga iniisip. Naisip ko si Michael noong bata pa siya, kung paano niya ako niyayakap at sinasabi sa akin na kapag lumaki na siya, bibili siya sa akin ng malaking bahay. Naisip ko ang lahat ng oras na isinakripisyo ko ang aking sariling pangangailangan para sa kanya. Naisip ko ang mga taon ng pagsisikap, ang mga gabing walang tulog, ang mga nilaktawang pagkain para lang siya makakain. At naisip ko kung paano, sa kabila ng lahat ng iyon, natapos ako sa pag-upo sa sarili kong restaurant, pinapanood siyang kumain ng sugpo habang binibigyan niya lang ako ng tubig. Dumating ako sa aking apartment, ang parehong maliit ngunit komportable na apartment kung saan ako nanirahan sa loob ng 15 taon. 2 tulugan, isang simpleng kusina, isang sala na mailuma ngunit komportableng kasangkapan. Tinanong ni Marlene kung bakit ako namumuhay ng ganito kung napakarami kong pera. Ang sagot ay simple. Akin ang lugar na ito. Kinita ko ito at hindi ko kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Nagtimpla ako ng isang tasa ng tsaa, umupo sa sofa, at sa wakas ay pinayagan kong lumabas ang mga luha. Umiyak ako para sa relasyon na nawala ko. Umiyak ako para sa aking apo na marahil ay hindi ko makikita sa loob ng mahabang panahon. Umiyak ako para sa ina na napaka-dedicated ko na nakalimutan kong turuan ang aking anak ng pinakamahalagang aral. Na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa pera. Ngunit umiyak din ako ng may ginhawa dahil pagkatapos ng maraming taon ng pagdadala ng bigat ng pagiging invisible, ng pagiging baliwala, sa wakas ay ipinagtanggol ko ang aking sarili. Sa wakas ay sinabi ko, ayoko na. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text message mula kay Michael. Tiningnan ko ito ng matagal bago buksan. Nanay, alam kong humingi ka ng espasyo, pero kailangan mong malaman na nagsisisi ako. Talagang nagsisisi ako. Hindi para sa iyong pera, hindi para sa iyong mga restaurant, kundi para sa paglimot kung sino ka sa akin. Para sa paglimot sa lahat ng ginawa mo. Para sa pagpapaupo sa iyo doon ng walang pagkain habang kumakain ako na parang wala kang halaga. Magtatrabaho ako sa aking sarili. Magiging mas mahusay ako. At balang araw, sana ay mapatunayan ko ito sa iyo. Mahal kita. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Ang mga salita ay tila taos puso, ngunit ang mga salita ay laging tila taos puso sa init ng sandali pagkatapos mahuli. Ang tunay na pagbabago ay ipapakita sa pamamagitan ng oras, sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa mga text message na kinakabahan. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Sa halip, binuksan ko ang aking photo gallery at tiningnan ang mga larawan ni Chlo, ang aking matamis na apo, na nakangiti sa kanyang dilaw na damit sa kanyang huling birthday. Hawak ang cake mula sa grocery store na dinala ko sa kanya, yung tila nagdulot ng ganoong kahihiyan. Ngunit sa larawan, mukha siyang nagniningning, masaya, minamahal. Iyon ang mahalaga. Hindi ang presyo ng cake, hindi ang brand ng damit, kundi ang pagmamahal sa likod ng kilos. At kung may isang bagay na itinuro sa akin ngayong gabi, ito ay ito. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi sapat. Ang sakripisyo na walang pagkilala ay hindi marangal. Ito ay self-destructive. At ang pagtuturo sa mga tao na yapakan ka ay hindi nagpapabuti sa kanila. Ginagawa ka lang nitong mas maliit. Sumandal ako sa sofa, hawak ang aking tasa ng tsaa, at tiningnan ang kisam. Naisip ko ang kinabukasan. Ano ang gagawin ko ngayon? Ano ang magiging buhay nang wala ang nakakalasong dinamik na pamilya na kumukonsumo sa aking enerhiya? At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang bagay na parang pag-asa. Marahil ay mas gagastusin ko ang aking pera sa aking sarili. Ang biyahe sa Italia na laging gusto kong gawin, ang mga klase sa pagpipinta na interesado ako. Marahil ay ire-renovate ko ang apartment na ito, hindi dahil kailangan kong humanga sa sinuman, kundi dahil karapat-dapat ako dito.
Marahil ay mas mag-i-invest ako sa aking ibang restaurant, palalawakin ang negosyo. Marahil ay magtatayo ako ng isang foundation upang tulungan ang mga single mother na nagkakaproblema tulad ng naranasan ko. Ang mga posibilidad ay walang katapusan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko ay akin muli ang aking buhay. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Isa pang mensahe, ngunit sa pagkakataong ito ay mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ito ng may pag-usisa. Rath Helen, ito si Martin Reyes mula sa restaurant ngayong gabi, table 18. Nasaksihan ko ang nangyari sa iyong pamilya. Gusto ko lang sabihin na ang ginawa mo ay pambihira. Ang respeto na ipinakita mo para sa iyong sarili. Ang dignidad na ipinagpatuloy mo sa sitwasyon ay nakakapukaw ng inspirasyon. Kami ng aking asawa ay regular na customer, ngunit pagkatapos ngayong gabi, kami ay mga tagahanga. Salamat sa pagpapaalala sa amin na ang pagtatanggol sa sarili ay hindi kalupitan, ito ay pagmamahal sa sarili. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses, nararamdaman ang isang bagay na mainit na lumalawak sa aking dibdib. Isang estranghero, isang tao na walang utang na loob sa akin, ay naglaan ng oras upang hanapin ang aking numero at magpadala sa akin ng mga salita ng paghihikayat. Sumagot ako ng maikli, salamat. Ang iyong mga salita ay mas mahalaga kaysa sa inaakala mo. At totoo iyon. Dahil sa gitna ng lahat ng sakit, lahat ng pagkalito, lahat ng pagkawala, ang isang maliit na mensahe na iyon ay nagpaalala sa akin ng isang mahalagang bagay. Ginawa ko ang tamang bagay. Tinapos ko ang aking tsaa at pumunta sa aking silid. Nagpalit ako ng komportableng damit, hinugasan ang aking mukha, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Nakita ko ang isang 64 na taong gulang na babae, isang babae na may hirap na pinaghirapang mga kulubot, na may pagod ngunit maliwanag pa rin ang mga mata, na may kulay abo na buhok. Huminto ako sa paglalaga ng buhok mga taon na ang nakakaraan. Nakita ko ang isang nakaligtas, isang mandirigma, isang babae na nagtayo ng mga imperyo, habang ang iba ay minamaliit siya. Isang babae na sa wakas ay natutunan na ang kanyang halaga, ay hindi nakasalalay sa pagpapatunay ng sinuman. Alam mo ang iyong lugar, sabi ko sa aking refleksyon, naaalala ang malupit na salita ni Michael. At ang iyong lugar ay saan man mo desisyonan na maging ito. Pumasok ako sa kama, pinatay ang ilaw at ipinikit ang aking mga mata. Bukas ay isa pang araw. Magkakaroon ng mga desisyon na gagawin, mga landas na pipiliin, mga sugat na pagagalingin. Ngunit ngayong gabi, sapat na ang aking nagawa. Ipinagtanggol ko ang aking dignidad. Inangkin ko ang aking kapangyarihan. Ipinakita ko na ang ilang tao ay natututo na malaman ang kanilang sariling lugar, habang ang iba ay natututo na angkinin ang sa kanila. At ako, sa wakas, pagkatapos ng isang buhay ng sakripisyo at katahimikan, ang may-ari ng akin.